Erika? Pwede ka mag-mic. Dino, huwag na. Okay na yan. Kinig niyo po ba sa likod? Yes. Kinig na kinig ka lang. And then, nadala na din siya sa Madrid, London in 1890s. Ang first cutting niya na nakarating dito sa atin sa Pilipinas. And yung iba sa Reunion, Mauritius, Comoros, Madagascar in 1893. And then from Philippines, 1849, nakarating siya sa Tahiti at saka sa Oceania. Yung sa atin, dala siya ni Magellan. Magellan. Kalayan mo si Magellan pa pala. Yun yung unang-una. Ito po, yung bota niya. Sir, next. Ito po yung farm ko sa ano. Napunta na nila mga kasi. Farm ko ni ano, farm niya. Farm niya. Farm na pa. Sir, ito kabila. Meron po tayong tatlong species ng vanilla. Vanilla fragrans or vanilla planifolia na tanim ko. Na ito, katulad ng kay Ma'am Mags dito. Vanilla Tahitensis at saka vanilla pompona. Pompona yan po. Opo. Itong planifolia, siya yung may 75 to 80% of vanillin content. Kaya siya yung mataas ang in-demand sa ibang bansa. Itong Tahitensis, ginagamit siya more on sa gamot. Ito namang pompona, gamot at saka ibang mga, yung kinakain natin na energen. Opo, mga flavoring. Meron nga na isa. Sir, next, yung parts of vanilla plant. Ano po ba? Pupunta ako dito. Ito po, yung parts nito. Yan, mas maganda. Yan, ganyan. Ang parts na to, this is what you call aerial roots. Ito yung climbing roots niya. And then yung nasa baba, yun yung ground roots niya. Iba pala. Tatlo ang roots natin. Kaya matagal ang buhay niya. Madali siyang alagaan. Ay! So next po. Vanilla model. Parts of the vanilla. Sorry. Yan. 6. Wala po siya, walang bunga yung model natin. So, ito na lang. Tingnan nyo na lang po yan, pero ito yung sinasabi dito, stem. Ito yung stem, yung leaves, tapos roots. Wala lang pong, ano, Bunga. Okay. Sabubunga yan, sabubunga. Ano po, ito po, kita naman dito, na dun sa may... Ay, doon sa may ugat? Hindi po, Sa may dahon? Dahon. Okay. Di ba yung dahon niya may parang patusok? Yung Opo. Next slide, sir. Ilan taon na yan, ma'am? Makinig ka sa kanya. Siya po sasabi niya. Ito po ang flowering stage natin. Ganito yung itsura pagka flowering. Opo. Parang kuro-kuro na. Hindi katulad nung buds lang na ano siya, patusok lang. Buds. Yung sibol natin, iba yung itsura nito. Tapos ganito na siya, yung parang nakaganon na kamay. Pag inflorescence na, tapos lumalabas na rin yung axis niya. Ito na yung part na hinahan pollinate natin. Sir, next po. Cultivation. Mga ma'am, isinend ko po to sa ano natin, sa GC natin. So, pwede nyo Okay, salamat po, ma'am. Makikinig na lang. So, yung factors to consider in plant preparation, yung pag-planting, ano natin, yung planting preparation, yung climate niya, hot, tropical, moist, and ventilated climate. Kung ano yung ano dito sa atin, the best. Pero hindi siya kung pwede sa part ng Zambales, Pampanga, mainit masyado. Mamamatay sila doon. So, yung rainfall natin, hindi dapat araw-araw. Pwede. Pero pwede naman yung frequent. Pero at least, hindi buong the whole month, mamamatay kasi po yung pag-over na yung tubig. Should have dry weather for approximately 2 months. Sakto, pagka summertime natin, 2 months lang. And temperature should range between 16 and 32 degrees. Ang soil niya, well-drained light soil rich in humus and slightly acidic.
Madali naman po mag-pH, mag-check. Inabibili na sa Shopee. Meron ako dyan yun, no? PH, Opo, meron naman sa Shopee. Tapos, yung light niya, adjustable dapat yung shape. Ang frequent mulch input, at least once a month. And then, well-ventilated yung area niya. Kaya po, sabi ko sa inyo, 2 meters by 2 meters. Sir, next po. Ayan. Ito po yung... Balik pa. Hindi sir, ayun naman. Next po yun. Ay, factors to consider in plant preparation. Location niya po, do not start your vanilla plantation in areas where the soil is open waterland. Kasi nga po, orchid siya, ayaw niya na laging basa. Yung malalaking puno, dapat i-regulate nyo, magpupruning tayo doon. Ang perfect location choice niya yung medyo slopey. Tapos, soft light soil, cleared land, and easy access for the supply of food mulch. Ang spacing niya varies according to support trees, slope choice, and between single crop. Ito po siya. 2 to 3 meters in row and 2.5 between rows. Pero, mas ideal yung 2 by 2. Yung lateral shading niya, beneficial during 1 to 3 years with a row of temporary intercropping. Depende sa inyo kung ano gusto nyo i-intercrop. Pero make sure yung i-intercrop nyo, hindi nyo lalagyan ng synthetic. Sir, next na po. Hindi siya po yung mura ko. Hindi po. May isang friend ako na nag-synthetic, naubos kahapon. Kasi yan pala siya. Mas sensitive siya sa ganun. Mas gusto niya ng ano lang po. Organic. Social, At organic. hindi po pati, pag naglagay kayo ng synthetic, pagdating niya sa ibang bansa, ma-replace nila yung mga residue ng synthetic na nilagay nyo, pre-red chicken po, ibabalik lang sa atin. Gusto pa rin pala organic din pala. Yes po, lalo na sa Europe country. So, eto, selecting and preparing the plot. Tapos, yung support trees nyo, tapos shaping. Yung sabi ko sa inyo kanina, letter Y para sa pagluluping. Eto. Preparing the vanilla cuttings, planting vanilla cuttings, and making the first loop. Etong first loop nyo siguro, nag-plant kayo ng January, count lang kayo ng siguro mga 3 to 4 months magluluping na. So, next po. Eto. Bago, Lucia, Po. yung kasi, sabi niya, yung part ko kasi believe, ang sabi sa akin, 1 inch daw above the ground. Tanim. 1 inch above the ground. Above the ground. Mobile sa akin, hindi ko kasi pinapractice yung 1 inch above the ground. Basta, di ba po, ito, ibinababa ko yan ng mababang-mababa para pakakakuha siya ng pagkain sa ground. Hindi, sa planting pa lang. Planting. Planting. Yung halimbawa, wala pa siyang root. Yung cuttings lang. Bawat nodes. Ganun din ginawa ko eh. 1 inch above the ground. Yes. Tapos tinali ko lang. Tapos tatali. Tapos sabi niya, Ayun, before mo lang. siya itanim, kailangan daw mga 2 weeks mo siyang hindi Kasalawin. Opo. dapat dahil siya tapos saka mo siya ikakapit. Opo. Yun lang mo sa akin ang ginawa ko, kinapitan ko ng bunot. Pinaugat ko, tapos yung bunot, siyang ipinatong sa Ground. mulching. And then, saka ko yung suloy niya, yun yung itinali ko. Mas mabilis po. Kasi ma'am, yung di ba, dehydrated siya. Tapos, tinali natin sa puno. May cases ma'am na baka mamatay siya. Sayang mo pag namatay. Eh yung akin, ang ginawa ko, nirooted ko muna. Tapos pinatong ko lang siya sa ground, yung pinaka-mulching ko, and then saka tinalian. Bunot sa bunot. Kaya niya ako dun eh. Kasi nung di aksidente nga naputol, ginawa ko dun sa potting mix ko. Pero potting mix na lamang ang bunot. O kupit. Mabilis siyang kuha, nagpaugat. Tapos kinapitan ko nung isang takot. Tama pala yung akin. Binaba ko na. Eto po, eto yung sabi sa books na hindi ko sinusunod.
Ito po ay yung select new strong vines, 1 to 1.5 meter long, and cut at least 8 nodes before the shooting apex. Yung sinasabi kong, Yung opo, haba. Ay, the 2 nodes lang eh. Ito po yung tinatawag na apex. Ito. Ito yung apex na tinatawag. So, Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haba. ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pwede na 7, 8. O, di 1 meter nga po. Yung aking 1 meter na pinalagyan natin ko sa Dapat magkaroon tayo para maka-example na tayo. So, ganun po yung Okay, 2 nodes nga eh. Sige, din na yun sir, basta papabis natin. Tapos, cut 4 to 5 leaves at the base, yung pinakababa, yung pinakaitatanim nyo. And then, snap the apex approximately 15 cm from the top of the cutting. Yung baking shoot niya, katagulin. Opo. Tapos, hang the cuttings for 7 to 10 days in shaded and ventilated area. Ayun mo yung sinasabi niya na i-dehydrate. Opo, yan, igagawin. Nakahang. Ba't kailangan po i-7 to 10 Eh kasi po, pag fresh pa yung dito niya, tapos tinanim nyo agad, pwede siyang mapasukan Bubulok. ng bacteria, ng mga virus, so pwede siyang mamatay. Patutuloy muna na. Opo. Kung tayo nga po mga tao, Hindi ako patutuloy. pag nasugatan, tapos na-infection, ay di ka po yung mga hospital. Ay ako, pagkakating ko, tinatabi ko niya. Sir, next po. Eto, yung planting vanilla cuttings, eto na. Mulch the base of the support trees. Lagay nyo lang ng bunot. Tapos, layer Pinakailan ko na ko, ikalalagay ko akin. internodes at the bottom of the cutting on the mulch and cover with mulch. Diba? Ito. O patong niyo yung tinuro ko kaninang 8 nodes, tapos patungan niyo uli ng cuttings. Ang ginawa ko dyan, hindi bunot agad ang nilagay ko. Dito, mulch na. Coco peat, carbonized rice hull, vermicast, at saka soil na pinag-mix-mix ko. Para Dito ko nilagay. Opo. Tapos, tinaniman ko ng paganto, saka ko nilagyan ng bunot na ganito. Yan. Pinaka-cover niya yung bunot para anti-erosion. Tapos, leave the bottom tip of the cutting uncovered. So, yung tanim nyo nun, dapat naka-letter J. Letter J. J. Opo. Sorry, next. Ay, sige. Gusto na. Style. Sige po. Wala. Basta yung letter S. Planting vanilla cuttings. Ito yung number 4. Loosely fasten the vine to the support trees, letting the vines to top and look downward. Ito, tatalian nyo lang po para lang kumiswar ng kaunti. Yan. So, ito naman, kita naman po. Tapos, yung may pera-pera po, pwedeng bumili na shade net, pero kung yung katulad natin na marami naman tayo na material sa paligid, pwede ng palapa. Ganun din po ang ginawa mo. Palapa na lang. Oo. Makakamura pa. Palapa na lang kung maninong klase ka pa. Tawa ng saging. Alisan, mabilis mag-ano. Eh, di naman, Dry. Opo. yun yung baka mayroon ka ng matik ako na maraming shake it. Yun yun. Hindi na kailangan. Sabungan. Isa. Next po. Nakaganon. Tawag doon. Naka-tea house. Ipi. Ito yung pwede na natin i-mulching. Yung coconut husk, tapos yung mga ano natin, uling, tapos yung mga nabubulok na kahoy, pwede na yun. Pwede ilagay. Opo, yung composted na dry leaves, tapos eto nga, coconut husk. Ayan. Dry compost. And then, sabi nga po sa book, good mulching will help the roots grow. Kasi pag mas ma-healthy yung roots nyo, mas marami yung bunga niya. Ah. Eto na, yung looping, di ba may yung kanina sa preparation natin, naka-letter Y yung ano natin, hose tray. So, ganun lang, iikot mo lang. Etong nakagapang dito, tatanggalin mo yan,
gently detach the hanging roots from the shooting vines and then ito, isasampay mo pa ganito. Tingnan niyo ma'am yung kanya, oh. Paikot-ikot. Opo, paikot-ikot, nakababa. Ito, yung dinalidin. Minake sure niya na nakababa sa lupa. Eh di mag-root sila yung Yes po. Tapos, dapat po, para mas marami kayong ma-achieve nyo yung isang puno ay 1 kilo, at least may 10 loopings ito. Iwanan. Parang isang looping, 100 grams. Yes, sir. Paikot-ikot-ikot na. Looping, mas marami Meron pa sa looping. bahay. Mas maraming ikot, mas maraming bunga. 100 grams per loop. Sir. 20. Ito, cultivation technique, a plant with numerous olives. Sabi ko nga po sa inyo, mas maraming loopings na may covered ng mulch, mas maraming roots, and then only plants with a lot of roots will be able to flower and bear strong, healthy leaves. Ito po, yung hinahandle ko sa Antipolo, sa Florist Garden. Ganun po yung setup nila, na pawabulaklak ko na po yung kanila. Social yan. Medyo mahal po yung Set up. yung setup. Yeah. Yan yung yung Bunot. May bunot po yan sa loob. Bunot. Bunot. Coco chops. Okay. Medyo social po sila. Ay, Kasi yung po, one cubes, yung... cubes, ako, yung asado ba ang tawag nila doon? Mahal yan. Doon po kasi sa lugar nila ay hindi mabuhay ang kadre. Ito po, ang sa akin, Vanilla Acres there. Ayan po yung pamunga niya. Ito siya nung bagong tanim, kasi ito na siya ngayon. After 2 years. Before and after. 2 years and 2 months. Mas mahal. Pinarelate lahat po ang bulaklak niya. Opo, hand-pollinated po yan lahat. Wala po kong katulong na bubuyog yan. Mukhang bubuyog lang po. Pero meron lang bubuyog na nag-pollinate na. Opo, ito po, millionaire, yun po yung may-ari nito sa Geobro Farm, Baras Rizal. Ayan po, ganyan kasosyal yung kanya. May loam, may greenhouse. Naka-greenhouse po yan. Tapos, etong taas na to, may mga drippings yan, na dyan lumalabas yung mga FAA, FPJ, tas water. Oh. Opo. Less na ng tao. Yes po, isang tao lang ang nag-aano dyan. Nag-ooperate. Less sa tao, malaki yung puhunan. Yes, sir. Next na po. Yes, sir. Concern investment. Ito, yung pruning steps natin, yung pagkakat ng mga shade. Neatly cut branches of the support tree using a pruning saw. Sa amin hindi kami nagamit ng pruning saw. Halamas. Kawit. Tapos, I put the branches and their foliage cut up around the mulch, not on top of it, sa gilid, sa palikod. Para po mabilis mabulok. Dapat nakakatouch sa lupa. So, next po. Ito yung hanging tip. Ano na to? Pagpapabulaklak. Hindi po. Flower induction pa lang, ma'am. So, ang flower induction niya, choose 4 to 5 big plum. When we say big plum, yung mataba, yung katulad ng kay Max doon. Tapos, shooting up the support tree branch. And then, careful detach. Kung nakakabit sa puno, tatanggalin niyo po yun. Ibibitaw nyo, tapos let them hang without looping them under the mulch. So, dapat hindi siya makaka-touch sa mulch. And then, puputulin niyo yung murang dahon, yung apex niya, tatanggalin nyo. About 50 cm. At tinatawag po nila yun na tipping. Para siya, hindi siya para magsanga. Para mag-stop yung vegetation niya. And then, opo. So, imbis na nasa vegetative stage siya, i-stop na natin siya doon. And then, dahil nakadetach na siya, wala siyang pagkain na makukuha sa host tree.
And then, pagka wala na siya makahawak, mai-stress. Kung tayo mga tao, pag na-stress tayo, matetegi tayo, siya hindi, magbubulakot siya. Parang kuwan yan. Nagpain ba niya? pag siya Ayun, ini-stress, okay, isa lalo yun. siyang Baka ganun din ang yoga. Yung ganito. Kung tayo dito. Dito, ibig sabihin, di ba, kailan ginagawa to? Sir, pagka nasa 1 year and a half na yan, pag nakikita nyo na yung plant niya is matataba na. Yung katulad na ng kayo. Hindi ba sinabi mo nun na pag natutulad niya ba? So, eto na. Sa mga tingin ni Ryan isang araw, gusto nang patuloy na. Yung shade po, gradually reduce the shades in period of 3 to 4 weeks. Do not cut all the shade branches at once to avoid burning the vines and roots. So, eto, babawasan natin. Abay, wag naman buga na rin. At wala na akong natira. Opo, dapat kung makapal, siguro, at least bawasan nyo ng 70%. Kasi kailangan niya lang naman ay 3 to 4 weeks. Shaded. Opo, so at least 2 months na naka-expose siya sa sunlight para po ma-stress siya ng tama. Sir, next na po. Eto na, yung hand pollination. Eto, yung mga ganitong papilog, yung pa-letter C na, huwag nyo na po i-hand pollinate yun. Tapos, pag etong petals na to, nalaglag, ganito ang itsura, so unsuccessful na yan. Unsuccessful na pollination, makikita nyo, etong petals niya, nag-brown. Opo, tapos ito, namamaga ito. Ayun, unsuccessful yung dalawa. Ito po, Nakuha na unsuccessful. siya. Wala na yan. Wala na. Ginagawa ko mga mobs ay pinuputol ko na para hindi na siya nakakaagaw ng pagkain ng iba. Sino ang nag-handpoint na? Bakit hindi natuloy? Sir, next po. Kasi hindi yung saan So, ito. Sisirain niyo po yung pagkaganda-ganda niyong bulaklak, ay sisirain niyo yung ganyang palda. Kumbaga sa uhubuan nyo, tatanggalin niyo yung palda, tapos ayan, may letter na kaganito po siya, tapos dito may parang papel. Ayun yung itataas nyo para mag-meet itong stigma at saka stamen nyo. Ayan na po. Insert your tool under the rosellum or leaflet. Yun nga po yung parang papel. Sir, next po. Ano po yung video ko? Binibigit lang po yun. Opo. Ito, ayun. Male and female. Wala kayo dala review. May video po yan sa sunod. Kung ano ba pera? Opo, limit lang. Ayun o, gently push the stamen against the Yung stigma. iba naman sa dyan, ko pinagigilang ganun-ganun. Ay, naku mo, pagka Nalaglag na. wala na. Sa sobrang ayan. Ito po ang video. Hindi ko alam kung mag-play. Opo. Stamen. Okay. Itataas nyo lang yung pinaka-leaflet. yung pinakadulo. And then make sure mag-init. Tapos ididikit. Ito, yung pollination packs natin, yung flowers, once a year lang siya, a few weeks after the dry weather spell. And then yung opening from the base of the inflorescence upward, 1 or 2 at a time. Yung sinasabi niya po dyan na base, ay ito. Hindi sir, dito na lang. Yung dalawa. Laging dalawa ng dalawa. Di ba po, Mama? Dalawa ng dalawa yung nag-o-open, nagbubukang dalawa. So, ang timing opens early morning and stay receptive for a few hours until stigma dries out. Yan po ay 6 a.m. hanggang 10 a.m. lang. Tapos, fertilization, if unsuccessful, flower will wither and fall. Ang beans, a very strong root system can support a maximum of 100 beans. Pero, naano na po yun, plants greatly exceeds 100. Ayan po. Pag healthy daw yung plants nyo, mag-exceed sa 100. Ito po, na-exceed ko. Nagawa ko 600 isang puno. Grabe yan, ma'am. 6 times? Yes po. 600%, ay almost 600% ang ano niya. Ito po ay tinesting ko sa Cavite. Yung testing ground.
So, ito po, young plants less than 10 loopings will not support 100 beans. So, sabi ko nga po sa inyo, at least naka 10 na loopings. Ako pa na ba hindi ko binaba, tinatas ko na tinataas, mali pala. Yung plant strength, evaluate each plant and pollinate accordingly. Hindi, yun pa yung naraba nataas. Opo. Pag sinabi kong pollinate accordingly, hindi lahat ng nasa clam niya ay inyong ipopollinate. Kung ang clam nyo ay may laman na 12, siguro mga 9 o kaya po ay 8 lang ang inyong ipopollinate. Opo, mag-eliminate po tayo para po maging grade A lahat yun, lahat ay malalaki. Ah. Tapos, overpollination, the vines will wilt and some of the roots will die. Ang ginagawa ko po dito, yung dulo, di ba po nagputol tayo ng ibig. Yung dulo nun, kinakabitan ko ng bunot. Tapos, ini-sprayan ko ng kalpos, potassium UV. Binibigyan ko siya ng pagkain para instead na mag-wilt siya, magre-replenish po yun. And then, ang season niya, pollination season lasts 6 to 8 weeks lang. Kaya po yung iba, umaabot din sa ng June. Opo, February. February, no, start na. Approximately 9 months after your pollination. And then, ang harvest nyo, twice a week. Ayan ang Nagkakablaan na ito. Parang ibig sabihin eh, Parang buntis, babae, siyang nabuwa na October. Tapos, So, after niyon, harvest ay... Opo, halimbawa, ang February ka nag-pollinate, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, mag-harvest ka na. Hindi magpapangabot na yung work eh. Opo. Pangapangabot. But harvest pa ibig sabihin hindi pala sabay-sabay. Opo, kasi isa-isa. Split in. Huwag nyo masyadong palalakihin yung split rate. Kapag Check na pag-yellow yun. na, Putulin, ano na. Tsaka pagka yellow na siya, ikutin mo, natatanggal na yun. Pero pag inikot mo, tapos matibay pa siya, huwag mong ano yun. Huwag ipilit. Huwag mong pilitin. Opo. Ay. And diseases. ang problema ko natutuyo yung iba. Ay, hindi kulang sa water. Hindi, nahaya ko sila. Ang ginagawa ko po dyan, pag sumusobra na yun, marami na yung fungi, Nordox. Nordox ang itinitira ko. Tapos eto, yung may mga guhit-guhit na puti sa inyong dahon, virus po yan. Hindi ka variegated. Kung Hindi variegated yan. hindi po ganyan ang itsura ng variegated. Ito po yung mga ano nyo, peste, may kumagat, leaf borer, ganan, o kaya fruit borer. Opo. So, stem necrosis, tapos mga, yung, ano nga yun? Ubod ba tawag dito, sir? Yung dulo? Yung ipis? Ano nga yun? Isa yun sa mga sakit niya, tapos, eto, yung mga ganyan, start ng fungal disease niya, and then, eto, pero, ang karaniwan sakit niya ay fungal disease ang kalaban natin. Tapos, eto, wala na po itim na, so patay na po ito. Tapos ito din, this is roots from planting in wet soil. So hindi din siya dapat laging binabasa. Test niya, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ay lahat ay bugs. Tapos itong 17, karaniwan pag nakakita niyo na ganito, kinagat po yan ng suso. Wala na susuri. End ko na sa inyo, pwede nyo na yan i-zoom. So, eto, yung mga ganito. Bakit hindi ko naman nakikita? Eto mga yung mga nasunog, overexposure sa sun. So, ganyan, nasusunog. Wala sis kuya ko di. Yung aking mga Sir, ayun na, business opportunities na. So, ayun sa sunod, yung 41, yan po. Ayan, yung bulk flavoring ng market, natural flavored ice cream, ingredients ng perfumes, tapos yung whole beans. Kulang po yan, hindi lang perfumes, may cosmetic tayo, tapos sa pharmaceuticals, and then pastries. So kulang pa po yun. Madami pong business opportunities pagdating sa Manila. Parang wala inaantok ah.
Meron niya kasi sir. Isa lang ibig sabihin na yan. Gising lahat, sir. Mga mukhang... Pe! Mukhang gising. Mga mukhang ano? Gising. Manila. Manila sir. Gising lahat. Mukhang negosyan. Hindi. Ah. Sir, malaki kasi yung pagkakikitaan, kaya talagang Gising sila, sir. So, eto na po, yung susunod. Di ko Complete na- tayo kanina. Frequently asked question, yung mga karaniwan tinatanong po sa akin ng mga kliyente. Ayan, sir. Basahin nyo na lang, sinend ko naman sa inyo.